Ayan, Diyos maray na aga, Bicol. Magandang umaga, Philippines. Andito po ako ngayon sa Road 6, Mercedes, Camarines Norte. At mayroon pa akong na-scout dito na ang tanging kinabubuhay ay pagpapataya ng huweting. So bali itong tinitira nilang bahay ay parang ano na sa kanila ng magulang. Ang mawala yung magulang nila, sila na ang pinatira dito. Dito sila nakatira malapit sa tabing kalsada. So yung way na papunta doon, yun yung bayan ng Mercedes. So yun naman papunta doon ay ano na po yun, tabing dagat na yung banda doon sa dulo. So andito po siya. Nagpapataya po siya ng small town lottery. Yun po yung kinabubuhay niya, yung pagpapataya ng small town lottery. Ayan. Hi, good morning. Maray na ugto sa imo. Ano nga ning pangaran? Ano nga ning pangaran? Ako po, si Mildred Tawat. Ang kinabubuhay ko, nagpapataya ako ng wedding. Pag may pong patama, hard life po talagang maray. Grabe ano, tios ang buhay ano. Pero, kumusta pero ang naging anak? Ang naging aki ko po ay bali anom. Sa inot ko pong agom, grabing tamad. Kaya po ako nagpalit ng ikadawang agom. Sa ikadwa ko pong agom, dua po ang naging po pong aki. Ang trabaho man po kasakuyang agom, pa extra lang po ng trabaho. Medyo nagkakaedad man na po, kaya extra na lang baga. Kung saan duman siya matrabaho, mayo po siyang regular na trabaho. Ayan, wala daw pong regular pa. Pag tinatawag, may construction. O kung anong sa construction ba siya o pag paano ano lang pa extra nakakailang bola sa maghapon? 3 beses. 3 beses. Sa umaga alas 11 bola. Sa panghapon naman alas 4. Sa panggabi 8:30. So paano naman ang ano niyo diyan kitaan? Ang kitaan namin sa 100 pesos, ang porsyento ay 7 pesos lang. Kailangan makaparami kang pataya para magkaroon ka ng may pambili kang kalahating bigas, kahit ganun. Kahit konti ang mahalaga, mas maganda sana kung nakakapatama. Okay. Mas malaki ang kikitain pag may patama. Doon kayo medyo Nakakaluwang-luwang kami. oo, medyo jackpot kumbaga. So ilang subali talagang dito na kayo mula nang ipanganak, dito na kayo nanirahan? Totally, dito na kami naninirahan. Kasi ang mga magulang ko ay generation ko sa kanila. Sila talaga ay mga magwiwiting na noon pang panahon. Kaya parang ito ang minanak ko sa aking pamilya. So talagang kahit pikit, kabisado mo na yung mga number ng customer mo. Kasi yung iba naghahanap pa ng ang tatawag doon, pastillas. Pastillas. Pinapangalanan ko na lang yan. Kaya, yung numero nyo, nilagay ko na asa na bayad, nakahanda na rin yan. Tsaka, paano yung malayo? Paano yung payment kung gusto magpataya? Malayo, may kamag-anak ako, may nataya na magkaya kaklase, na Gcash. Halimbawa, maiwan siya 2,000, tayaan niya yan mga 3 tayaan lang. Kapag tumama naman, gini-Gcash ko din sa kanya. So, ano yung mga sinusulat mong number? Yan yung mga last 3 minutes sila nagtatawag. Kasi may mananaya akong malayuan, yung nag-Gcash. At least, may nakahanda na akong presyo. Di numero na lang ang isasulat ko. Bawas na ba ng oras sa paggawa. So, kumbaga kabisado mo na. Kabisado ko na ang presyo ng kanilang mga tayaan. Okay. So, sa anim mong anak, may mga nakapagtapos naman ng pag-aaral? Wala. Kasi sa una kong anak, hindi sila nakapagtapos hanggang lang sila mga grade 6. Kasi nagpalit ka ako ng asawa at sobrang tamad. Alos ako nagkumikita, nagtataratay-tay bali ng pag-unang panahon. Nagpalit ako ng asawa, ito. Ang bali ang nag-aaral ko ngayon, itong pang-apat kong anak, second year college sa Mabini. Hanggang ngayon nga, dumadaing siya.
ng pang-tuition mama. Kulang pa mama ako ng 5,500 para mama ma-closing account ko sa Mabini. Naka-exam na niya ako. Ganon. So, buti pumayag yung unang husband mo, napalitan mo siya. Kasi, napuno na rin ako sa kanya pagtatrabaho ko. Naabutan ko yung nagtutong-it kasi naandun lahat ang mga kapatid niya, binibigyan ng pantong-it. Tapos pagkadating nun, ako naman mamimili ng kalakal. Ay, ako, napagod ako pa araw-araw na ganang gawain. Namimili ng kalakal, tapos nagpapataya pa. Sabi ko, mas pagaling pa ako, maghanap ako ng makakapareha ko. Nakasal ka ba sa una? Kasal ako sa una. So, nasaan na siya ngayon, yung una mo Una ex? kong asawa ay nasa Batangas. May pamilya na rin. Wala pa siyang pamilya. Oo, kasi nga, kung tamad nga, Ayan. paano? Itong pangalawa kong asawa, taga Davao. Ay mga kapatid naman, hindi siya nahingi doon at nahiya nga at panganay siya. Bali, kaming asawa na nagtutulungan kung saan makakapag-diskarte. Kaya naman, pag wala siyang trabaho, nakikidain kami ng tuwakang, yung dinis pa, yung bunlis. Ang isang cupping noon, ang halaga ay 45 pesos. Ang nakakaya lang naman namin gawin ay pitong cupping. Magkano lang ang halaga noon? Di wala pang mga 305. Yun, pagkakasya na namin sabi ka sa panggabi, wala nang ulam, gano'n. Tiis-tiis na lang Tiis na lang. Buti kahit paano may natatanim-taniman ka dyan ng gulay. Magaling na lang at medyo masipag ako magtatanim ng mga gulay kaya kahit paano nakakapag-survive ang mga gulay kong tanim. Oo. So malaking bagay na So bali, ka lang din, high school graduate ka lang din. Oo, nakapagtapos naman ako ng high school graduate. Uli lang lubos na ako, wala na akong mga kapatid. Bali ako nag-iisa na lang sa pamilya namin. Ako ang bunso na lang. Ang natitirang matapang na matibay sa pamilya namin. Okay, alright. So bali, nung nabubuhay pa yung kapatid mo, dalawa lang kayo o tatlo? Bali, kaming magkakapatid doon ay 11. Aha? Oo, ang dami. 11. May isa naman sana makakaangat, ayos lang kanyang mga passport, binangungot yun sa Naga. Yung mga iba namatay ng kabataan pa. Tapos ngayon, mga taon na ito, meron sana kami tatlo pa magkapatid, yung pandemic, namatay. Kaya, kahit pa paano, ako na lang, ako ang matibay talaga. Kasi may kapatid rin akong PWD kasi matandang binata yon, walang mag-aasikaso sa kanya. Kaya ako ang matibay at matatag na pamilya namin, bunso, tawag. So, ilang taong ka na ngayon? Sa ngayon, pa-51 na ako. 51. O ayan, at siya nga po ang aking napiling bigyan ng ayuda dito sa Bicol habang ako po ay nagbabakasyon. Kasi yun po talaga ang kinabubuhay nila, yung pagpapataya ng small town lottery. So ayan, nabigyan po natin siya ng bigas, ng grocery. O ayan, meron pa siyang ID. Okay. Philippine Charity Sweepstake Office. Ayan, anong masasabi mo sa mga nagpaabot sa iyo ng tulong? Maraming salamat po sa aking vlogger na pumunta rito at nakarating po siya, at lalong-lalo na po sa mga kasamahan niyang mga OFW charity group. Para malaki pong tulong ito sa amin sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Sana po bigyan pa kayo ng mahabang pamumuhay at magandang pagsama-sama. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga natanggap po ngayon araw. Okay. So bali, total, pag ganitong summer ba, malakas naman yung hindi ba kayo napapagod pag ganitong summer kasi sobrang init? Medyo napapagod, kaya lang, nabaon na lang ako ng tubig o kaya nalagay ako sa ulo ng tawid na may basa para di gaanong mainit. Buti at kayo, malapit lang sa kalsada, no? So, kumusta ang buhay? Ganun pa rin, mahirap pa rin. Mahirap pa rin kami sa ngayon.
sa katunayan, isang buwan kalahati na akong walang patama. Ah, Hirap na hirap talaga ang pamumuhay namin pag kayo magbibiting. oo. Yan, nakakaluwang-luwang lang kayo pag may patama. Okay lang sana, kahit sa isang linggo makapagpadama, 2 beses. Ayun, di kami mawawala ng bigas. Oo. So, ayan, bali, ano yan, bigas, itlog, kape, corn beef, asukal, Lucky Me. Ayan, medyo marami-rami din kahit paano. Malaking tulong po at sa mga officers and members ng Team United OFW Charity Group at sa aming special sponsor. Nawa pa patuloy pang pagpalain ni Lord at wag tayong magsawang tumulong sa kanila dahil marami pa po tayong kababayan ang labis na nangangailangan. So, sama-sama at tulong-tulong po tayo. Dahil na rin po siguro sa mga mahal ng bilihin ngayon at lalo pang nagtataasan ang mga bilihin. Buti na lang ngayon at bakasyon, hindi ka medyo nakakatipid-tipid kayo pag bakasyon. Kasi walang isiping pamasahe sa estudyante. O, ayan pang, ikaw yung bunsong anak. O, kumusta naman yung pag-aaral? Grade 7 ka na ngayon. O, si mama mo matalino daw yan, sabi. Di mas matalino dapat ang bata. Hala, magpursige mag-aral para sa kinabukasan. Kaya malay mo, pagdating ng panahon maging isang professional ka din. Gusto pala pag mga amihanin dito sa inyo? Sa pag-amihanin, ang hina ng tayaan kasi walang lumalaot, malakas ang alon. Halos ang mga tao, gipit na gipit, nagkakawalaan dito ng kaldero, nagkakanakawa ng kaldero na may laman ng kanin. Ibabalik naman sa iyo ang kaldero, pero wala nang laman. Yun lang. Oo. Nagkakanakawan ng mga alagang hayop, manok, pato, gano'n. Ayun, yun talaga, yung kaya ingatan dito sa ang buwan kasi na ang tinatawag ditong amihanin sa Bicol ay pag pumasok na ang buwan ng bear months. Mostly bear months yung malalakas na yung bagyo, yung mga simulang November hanggang January. Mga mga gasimbahan ang alakin daw ng alon. Tapos sabi naman ng mga matatanda, pag may bagyo daw, yung puno ng sili tinutukuran, pero yung bahay hindi iniintinding daganan ng mas inuuna pa daw ang puno ng sili. Yun naman po ay kwentong lang, kwentong kutsero lang. So, pag papasok yung mga anak mo, nagta-tricycle pa o naglalakad na lang? Ayan. Ang anak ko, pag walang-wala, naglalakad. Tapos yung isa naman, nagbibisikleta. Ayun nga, pag talagang gustong makapag-aral, Tapos, pag ganitong summer, grabe talaga kahit saan. Sobrang init. Sakit sa ulo. So, paano nyo, alin ang mas magandang buhay, noon o ngayon? Yung kabataan mo pa o yung kabataan ko pa, mas magandang buhay. Kasi, yung mga buhay pa mga kapatid ko, nakakatulong sa akin. Sabi ko ako, kung noon mga panahon ko ang magulang ko ay napag-aral ako, sana nakapagtapos din ako. Kasi hindi talaga kaya na magulang ko mapag-aralin ako. Dahil nga sabi mo 11 kayo. Oo. Laking mananaya, nagpapataya. So yun lang din ang hanap buhay, yung pagpapataya lang din ng small town lottery. So grabe din ang tiyaga nyo po Opo.
Opo, grabe talagang tiyaga. Kahit mainit. Rain or shine po, nagpapataya kami dyan. Para kahit pa paano makakuha man lang pagbili ng bigas, sinati-ati ang porsyento. Ay pampamasahin ng bata o gano'n. Kahit wala na silang pambaon, at least makapasok lang sila. Pinapabaon ko na lang sila ng pagkain para hindi na umuwi sa tanghali. Magkanong halaga ang pinakamalaki mo nang na komisyon, kumbaga, na porsyento? Ako naman, sa pataya, sa maghapon, nakakalikom naman ako ng porsyento, mga 180. Maghapon na yon. Ay, Diyos ko, hindi Saan sapat. makakarating yun? O nga, ibig sabihin, sa tagal mo bang pagpataya, ay yung pinakamalaki mo nang naging porsyento, yung bang nakapatama, yung pinakamalaki mong naipatama? Ang pinakamalaki kong patama ay 150 pesos. Ah. Ang naging commission ko doon naman, mga 7,500 ganon. Bali, ang bahay ko ito, nabuo ito pa konti-konti. Di pa nga iyaring masyado, ganun lang o at least nakakapundar din sa laking konti. O, pinipon mo ng konting hollow blocks. Ganun naman ang diskarte ko para makatayo lang kami ng bahay na ganito. So, ang liit pala, maliit pa pala yung... Ay, ibig sabihin sa 7,000, porsyento mo lang yun. Oh, binigyan ka bang balato? Mahina na. Pag natama na sila ng malaki, konti na lang, para bang donasyon na lang. Kasi may tinatawag ng tumbok balato. Ah, okay. Halimbawa, makapatama ako tumbok 10, 10 piso. Magkakaroon ako pera doon ng 1,500. 15%. 10%. Yeah. Nakakapagpatama, nakakabili ako ng grocery. Kahit mahalagang mga 300 pesos, tuwa na ako niyan at pagpatama, mabili ako mga 10 kilos rice. Ayan ang pinakamahalaga sa loob ng bahay namin. Oo naman. Ayan, may gusto ka pa bang iparating sa aming mga kasamahan o may panawagan ka pa ba o wala na? Meron pa. Nananawagan po ako sa mga OFW na mas lalong tatagan nyo ang inyong mga pagsasama-sama at mas marami pa kayong matulungan. Kagaya kong mga tios talaga. Oo, sa Tagalog po yung naghihirap, yung talagang labis na nangangailangan. Mas matulungan nyo pa raw sila. Okay na? Okay na po. Marami pong salamat sa inyo sa mga natanggap kong ito. Laking tulong na ito sa aming pamilya. Nakita ko po siya kanina. Na yun nga, nagpapataya ng waiting. Kaya nilapitan ko at in-interview. So pumayag naman po siyang pinaunlakan niya naman yung aking pinuunlakan niya ako na makausap ko siya. Kaya guys, thank you, maraming salamat at sama-sama at tulong-tulong tayong magpaabot ng tulong sa mga katulad nila. God bless us all. United of One, New Cherry Group. Pag-ibig ang dalangin sa bawat kamay na nag-aabot. May pag-asang darating. United of a Cherry Group. Liwanag sa dilim, unting tulong dakilang gawa. Pagmamahalang siyang himig ng lahat. Bawat ngiti ng tinutulungan. Kaligayahan ang kapalit naman. Tihad lang ang layo't distansya. Pagmamahal ay walang hangganan. Walang maliit, walang malaki. Sa pusong bukas magbigay silbi. Pagmamahalan at siyang daan nagpupulot sa ating bayan. United of Love, New Cherry Group. Pag-ibig ang dalangin sa bawat kamay na nag-aabot. May pag-asang darating. United of a Cherry Group. Liwanag sa dilim, unting tulong dakilang gawa. Pagmamahalan siyang himig ng lahat.
puso'y bukas, walang hinihintay na ganti. Sa munting paraan, sa bawat hakbang, pagmamahal ang ating ilaw at gabay. United above, UHV Group, pag-ibig ang dalangin sa bawat kamay na nag-aabot. May pag-asang darating, United of the Future Group. Liwanag sa dilim, munting tulong dakilang gawa. Pagmamahal ang siyang hingin ng lahat. Munting tulong dakilang gawa. Pagmamahal na tangi at wagas.